sama-sama tayong magiging tarakili. Bumangga sa mga bahay at sasakyan at lumusot pa sa bakuran ang isang delivery van na minamaneho ng pahinante nito sa Quezon City. Ang pahinante umaming nakainom. Saksi si Jamie Santos. Makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay West Camias ang paglabas ng isang puting delivery van sa isang garahe. Maya-maya, nagdire-diretso na ito at bumangga sa gate ng katapat na bahay. Sunod nito, tumama ang van sa dalawang nakaparadang kotse sa kalsada bago tuluyang sumalpok sa pader ng isa pang bahay at pumasok pa mismo ng bakuran. Sa lakas ng impact, wasak ang gate ng bahay. Nagkayupi-yupi ang harapan ng isa sa nakaparadang kotse at hindi na ito mapaandar ng may-ari. May bangga rin sa harapan ng isa pang kotse. Sira-sira din ang pader ng katapat na bahay, maging ang poste ng veranda. Around 1 p.m. po, nung tinawagan po kami ng kapitbahay namin na nabangga nga daw po yung dalawang kotse namin. Tapos pag-check namin, yung orange po namin na kotse tsaka yung maroon, umusog na po, tsaka total wreck na rin po. Sinabi niya po, nag-inom daw po sila nung kasama niya. Then, nung pagkatapos daw po nila, pumasok daw po siya, kala niya kwarto niya, tsaka niya po in-start. Nag-dire-diretso na po siya. Mabuti na lamang daw walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay. Pero nagtamo ng sugat sa kanang braso at kamay ang pahinante ng van na nagmaneho ng sasakyan. Sinubukan namin siyang kausapin at aminado siyang nakainom. Marunong ho ba kayong mag-drive? Hindi po. Hindi po. Bakit niyo po ginalaw yung... Hindi ko pa alam po pag ano nangyari nun. Amin ko man na ako'y lasing din. Hindi ko po alam po kung nagalaw po o yun. Nagulat lang ako po nandito na po ako. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakaparada sa garahe ang delivery van at nakapatay ang makina nang iwan ito ng driver na pansamantalang nag-CR. Bigla umanong sumakay ang suspect sa sasakyan. Pinaandar ito at tuloy-tuloy na lumabas ng garahe. Dinala ang pahinante sa Traffic Sector 3 para sa masusing investigasyon. Isa sa ilalim din siya sa alcohol breath analyzer test para malaman kung siya nga ba ay nakainom ng alak sa oras ng insidente. Kung mapatunayan po na may mga liability siya, maaari siyang maharap sa reckless imprudence resulting in multiple damage to property po. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Idineklara ng House Committee on Justice as sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman sa kampo ng Vice Presidente, susuriin nila ang naging aksyon ng komite. Saksi si Tina Panganiban Perez. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Ito ang mga isinusulong na grounds for impeachment sa ikatlot ika-4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunay maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang patay umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo, ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. They were instructed to turn over cash to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Nakakulong ngayon si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Tanong ni House Deputy Minority Leader Representative Bong Suntay. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair, a polluted source. point of Madam order. Chair. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings?
We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. Muli ring pinag-usapan ng video na pinagbabantaan umano ng bise ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents, and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Iprinisenta rin sa komite ang ilang SALN ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon siyang di maipaliwanag na yaman. To have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So for 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang deliberasyon, sinimulan na ng komite ang botohan. Sufficient in substance. So ruled. 54 ang bumotong yes para ideklarang sufficient in substance ang ikatlo't ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Tanging si Representative Suntay lang ang bumotong no. Kasunod nito, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Ayon sa defense team ni Vice President Duterte, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Hindi na naman daw nagulat ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa resulta ng botohan.
Pagpapakita raw ito kung paanong ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso ang impeachment para sa politika. Hiningan din ang reaksyon ng Malacanang tungkol sa impeachment proceedings. Git ni Jose Claire Castro, hindi makikialam ang Pangulo. Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot. Hanggang dun lamang po. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Balak maghain ng legal na aksyon ng isa sa mga grupong nasangkot sa tensyon sa subdivision sa Las Piñas. Sa gitna ng gulo, isang gwardiya ang na-stroke at nasawi. Saksi si John Consulta. Nagkagirian, nagkatulakan at nagkasigawan ang dalawang grupo. Sinubukan pang umawat ng dumating ng mga pulis. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang tumumba ang gwardiya sa panig ng pinapalis na Homeowner Association. Agad naman siyang binuhat at inilayo sa pag-aaway. Sa kabila ng nangyari, nagpatuloy ang bangayan hanggang sa tuluyan ng napasok ng isang grupo ang opisina ng Homeowners Association. Kasama nila ang sheriff ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ng DSUD. Ang natumbang gwardiya na stroke pala at kalaunay binawian ng buhay. Ayon sa isang grupo, ikinagulat nila ang marahas na paraan ng pagpasok sa kanilang opisina na nauwi sa pagkakasawi ng isa sa kanilang gwardiya. Mabilis na naging mabayolente at sa altercation nangyari, meron po tayong isang gwardiya, may gwardiya po ang Beth Resort Village Homeowners Association na pumanaw. We will attend and take legal remedies and action dun sa namatay nating gwardiya. Any form of violence should never be done sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero giit ng kabilang grupo, 2 taon na raw expired ang pagiging officers nila. Hindi raw sila sumunod sa utos ng DSUD na bakante na ang tanggapan. We do not want violence. We're not here to fight. We're here to serve. For the longest time, they did not want to cooperate and step down. And if you read the writ of execution, the implementation of the writ of execution itself, okay, that they have to cease operation, step down and stop management of the HOA, and turn over all assets. If they cooperated, their guards were told to cooperate. None of the hustling, none of the commotion will happen. Itinun-over ng sheriff ng DSUD ang kontrol sa bagong Homeowners Association na nangako magsasagawa ng eleksyon sa kanilang subdivision. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong paglabag sa anti-hazing law laban sa sumukong driver na isa sa mga itinuturing na suspect sa pagkamatay ng isang freshman maritime student. Nagpapatuloy rin ang hot pursuit operation sa iba pang sangkot sa umano'y hazing. Saksi si Jun Veneracion. Sa isang bakanting lote sa Langkaan 1, Dasmariñas, Cavite, nangyari ang sinasabing initiation rites na ikinamatay ng freshman maritime student na si Kenneth Alcedo. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office. Sabi ng PNP, 21 ang mga dumalo sa initiation rites. Lahat sila ay mga kaeskwela raw ng biktima sa PNTC colleges. Sa nasabing bilang, siyam raw ang may direct participation sa hazing. Up to now, nagkakandak po tayo ng hot pursuit operation kasi wala sila sa given address nila. Bukod kay Kenneth, meron pa umanong 2 neophyte na kasabay niyang sumalang sa initiation. So inihikayat po ng Philippine National Police yung 2 po ang kasama ng biktima na makipag-ugnayan sa Philippine National Police para po magbigay ng kanilang sariling versyon o kwento po para po tuloy-tuloy yung investigasyon natin. Base sa medical legal examination, severe blunt force trauma to the lower extremities ang sanhi ng pagkamatay ng 19 anyos na biktima. Batay sa forensic examination, nakitaan ng labi ng mga pasa sa hita, basag ng ngipin at buto ng sili sa pribadong parte ng katawan, pati ibang pinsala. Somewhere po dito sa panga po niya, parang may crack po sa panga,
May mga may mga pasa po sa batok, likod, tapos mga kuko po. Itong nangyaring initiation rites ay tinatawag nilang collegiate. Lahat ng participants dito, lahat pati yung mga sumalang sa initiation rites, they are members of this particular school. Nananatili naman sa kustudiya ng pulisya at iniimbestigahan ang sumukong driver ng kotseng naghatid sa walang malay na si Kenneth sa ospital sa General Trias, Cavite noong linggo. Pero naunang sinabi ng hepe ng General Trias City Police, pakakawalan ng driver matapos ang medical check-up. Yes po, right after ma-medical po, kasi wala po kaming na holdings sa kanya. Magkakaroon na po ng problema po ang kapulisan kung patuloy pa rin nating i-hold po yung liberty niya. Pero ilang oras ang lumipas, nilinaw ng Provincial Director ng Cavite na hindi pinalaya ang driver. Katunayan, inihahanda na ang reklamong paglabag sa anti-hazing law na isasampal laban sa kanya. Pangako ng pamilya ni Kenneth, hindi sila titigil hanggang hindi nakakakuha ng hustisya kahit pa sakaling may mag-alok ng ₱1,000,000 areglo. Nakikita ko naman na ginagampanan talaga nila yung trabaho nila bilang mga pulis. Meron na tayo mga leads sa mga suspect at nangangalap tayo ng investigation ngayon ng mga ibang ebidensya pa as to the filing itong kaso na makasiguro natin na tatayo talaga at mapapanagot natin yung mga yung mga culprit or mga salarin sa nangyaring kasong ito. Ang ina naman ni Kenneth na si Gemma, hindi pa rin daw siya makapaniwalang wala na ang bunso niyang anak. Ayon kay Gemma, wala raw silang kamalay-malay na pumapasok sa frat ang kanyang anak. Nitong Sabado raw, may iniinda si Kenneth. Sabi ko, anak, bakit yung mukha mo ang lungkot, tapos parang namumutla. Sabi pa naman ng asawa ko, kaya dapat mapapacheck up po kasi baka talagang dala na yung sa may UTI o anong mayroon kasi bakit ihi ng ihi. Hindi na yung mabibitawan yung cellphone kaysa CR din nadala. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, mga miyembro ng Tau Gamma Phi ang mga sangkot sa hazing. Bilang fratman din pero ibang grupo, alam aniya ni Rimulya ang kalakaran sa hazing at kung paano ito mapahinto. We have to talk to the leadership of Tau Gamma about this na para matigil na. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Tau Gamma Phi ukol dito. Pero nauna na iginit ang Tau Gamma Phi National Council na walang puwang sa kanilang organisasyon ang anumang uri ng hazing. Lahat umano ng kanilang chapter ay inaatasang sumunod sa anti-hazing law at panatilihin ang kulturang itinatag sa respeto, dignidad at sumusunod sa batas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Pinapa-refer sa House Committee on Ethics ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay tungkol sa anyay na isip niya nang makita ang aktres na si Ann Curtis. Ngayong gabi ay muli nag-sorry si Suntay at sinabing taken out of context ang kanyang pahayag. Saksi si Mark Salazar. Inula ng batikos ang pahayag na ito ni House Deputy Minority Leader at Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kahapon. Nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Siyempre, enraged tayo. Okay. Bakit? Women's Month pa. Nakaka-open siya. Ako, as a young woman, gusto ko rin po in a way na when I go out, people would treat me equally as a person. Hindi na dahil babae ako, hindi dahil lalaki siya, hindi dahil batas or matanda siya. Mariing kinundina ng House Committee on Women and Gender Equality ang pahayag ni Suntay. Anila nakakahiya at tahasang sexist na ituring ang isang babae bilang isang bagay para lamang sa imahinasyong sexual. Wala raw itong lugar sa anumang institusyong dapat ay nagtataguyod ng respeto at profesionalismo. Ang freedom of speech ay hindi raw katwiran para sa misogyny o mababang pagtingin sa kababaihan at hindi raw nila ito palalagpasin. Ang mas nakakatismaya raw, sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, majority floor leader pa naman si Suntay ng Konseho ng Lungsod noong ipinasa nila ang Bawal Bastos Ordinance laban sa mga mahalay, malisyoso at mapanlait na salita at gawa.
Ayon sa Philippine Commission on Women, ang sinabi ni Suntay ay isa umanong seryosong betrayal of public trust at paglabag sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Bukod sa paghingi ng tawad, hinimok nila si Suntay na sumailalim sa gender sensitivity training, gender fair communication at values formation training. Sina Gabriela Party List Representative Sara Ilago, tinitingnan ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay para mag-iwan daw ng leksyon sa lahat ng mambabatas. Ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. Request the majority floor leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned parties. Sa kanyang privilege speech ngayong gabi, muling nagsorry si Suntay sa mga nasaktan at nagpaliwanag na posibleng mawala sa konteksto ang mga pahayag. The analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. That was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. There was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Humihingi ako ng pasensya sa mga kababaihan na na-offend. But I hope I be judged not from one statement, but from the kind of person that I am. Wala pang pahayag si Ann Curtis sa ngayon. Pero ang kanyang ina, tinawag na sick man at foul si Suntay. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi lang ito tungkol sa isang female celebrity, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng minamaliit na mga lalaking nasa kapangyarihan. Kapag ang isang congressman daw ang nagsalita tungkol sa kanyang pagnanasa at imagination tungkol sa isang babae, pinalalakas daw nito ang kultura kung saan tinatrato ang mga babae bilang isang bagay na ginagamit, pinagpapantasyahan at ginagawa ng komentaryo. Sa halip na isang buong tao na may kakayahang magdesisyon, mag-isip at pamahalaan ng sarili. Nagsalita rin ang ilang kapwa aktres ni Curtis. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hindi masasabing wala umanong krimen kapag isinasa publiko ang iniisip. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen na offend ako para sa lahat ng kababaihan. Lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Nagpaalala naman si House Speaker Bogie D. sa mga mambabatas ngayong Women's Month. Bilang mga mambabatas, may bigat ang ating mga salita at hakbang. Responsibilidad natin na tiyakin ng bawat Pilipina ay ginagalang, pinakikinggan at pinoprotektahan. Para sa isang propesor na nagtuturo ng gender studies, kapag nakakarinig o nakakainkwentro ng mga bastos na komento, mahalagang i-call out ito o huwag palampasin. Kung hindi mo siya i-call out, then definitely mag-proliferate pa rin yung ganitong klase ng pagtingin. That keeps on objectifying women, no? Not only women but other genders minsan, no? Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 12 lokal na opisyal ng Bulacan ang stranded ngayon sa Dubai, United Arab Emirates ayon sa DILG. Kagabi, tinamaan ng drone ang parking lot malapit sa konsulado ng Amerika roon. Saksi, si Ian Cruz. Dakong alas 11:30 ng gabi, oras sa Dubai, United Arab Emirates. Malakas sa pagsabog ang yumanig sa bahaging ito ng lungsod. Nabalot ng takot ang mga OFW na nakasaksi sa mga pagsabog. OMG! Ang consulate!
Kuya, pasok mo tayo! Kinumpirma ng Amerika na tinamaan ng drone ang parking lot malapit sa konsulado nila sa Dubai. Ligtas naman daw ang kanilang mga tauhan. Bago ito, tinamaan na ng drones ng Iran ang embahada ng Amerika sa Saudi Arabia at ang mission nito sa Kuwait. Sarado na ang mga naturang embahada, gayon din ng US Embassy sa Lebanon. Ikalimang araw na ng gantihan ng airstrike ng Iran, Israel at Amerika kung saan damay ang iba pang bansa sa Middle East. Sa tala ng Reuters, base sa datos ng mga bansang sangkot sa gulo, mahigit 800 na ang patay, pinakamarami sa Iran. Isang OFW ang kumpirmadong patay sa Israel, 2 OFW naman ang sugatan, isa sa Kuwait at isa sa Abu Dhabi. Kanina I heard Ambassador Doiver in Abu Dhabi talk about an injured OFW na nakaapak ng debris. But she's okay too. Halos 1,200 ang Pilipinong gustong umuwi mula sa Middle East ayon sa DMW. We want those risks down to zero as much as possible before we undertake repatriation. Stranded din sa Dubai ang 11 vice mayor mula sa Bulacan na naroon para sa personal na biyahe. May travel authority raw ang mga vice mayor, pero inaalam ang kaso ng isang mayor na stranded din pero walang otoridad na bumiyahe abroad. Umalis sila Wednesday last week, mga vice mayors from Bulacan. May isang mayor yata na kasama. Yung mayor parang walang travel authority. Titignan pa namin kung totoo. Binabantayan naman ang posibleng epekto ng sigalot, hindi lang sa presyo ng langis, kundi pati sa singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, pwedeng makaapekto ang gulo sa presyo ng kuryente kung magmahal ang langis. Kahit nagaling sa Asya ang bulto ng coal at natural gas na ginagamit ng mga planta ng kuryente na pinagkukunan ng Meralco, tumataas pa rin ang presyo ng mga ito basta't sumipa ang presyo ng langis. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So yung presyo ng coal pwede rin tumaas in the coming months. Kung sakali man, mararamdaman daw ito sa April billing ng Meralco. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sinampahan ng reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga. Siya ang nagpakilalang dating security aide ng bise at inutusan umano maghatid ng pera sa ilang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Duterte na kailangan panagutan ni Madriaga ang mga kasinungalingan at mga imbentong kwento na gusto raw maninlang ng publiko. Hawak daw nilang ebidensya ang mga affidavit ng mga dating security officer ni Duterte na nagsabing di nila kilala si Madriaga at imposibleng naging bahagi ito ng security group nila. Sa isang pahayag ngayong gabi, iginit ng bise na inaccurate at misleading na tawaging dating aide o bagman niya si Madriaga. Ni minsan daw ay hindi niya ito naging aide, kaibigan, empleyado o miyembro ng staff. Certification from the ASPG, formerly the VPSPG. We have a certification from the Department of Education, and we also have a certification from the Davao City local government stating, attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. So, Nanindigan naman ang abogado ni Madriaga na direct na nagtrabaho ang kliyente para sa Vice President. Wala kaming concern dyan sa mga certification na yan. Hindi naman tayo nagkiklaim na talagang government employee na nasa plantilla si Mr. Madriaga. Sinasabi niya more on intelligence work, reporting directly to the former president and to VP Sara. Armado at pawang naka-helmet ang 6 na lalaki ng hold-up sa isang jeweler shop sa Quezon City. Nilimas ang mga alahas at pera sa tindahan sa Katumakas. Aabot sa mahigit 653,000 pesos. Ang halaga ng natangay ng mga suspect. Arestado ang isa sa 6 na suspect habang tinutugis ang mga kasabwat nito. Wala pang pahayag ang naaresto. Tila mga litap-tap sa dilim ang daang-daangang Sky Lanterns na pinalipad sa Taiwan sa kanilang taunang Sky Lantern Festival.
Nagsama-sama ang mga lokal at dayuhang turista sa New Taipei City sa pagsasara ng pagdiriwang ng Lunar New Year. Kanya-kanya silang sulat sa mga hiling sa lantern at nagdasal para sa kasaganahan ngayong Year of the Fire Horse. Ilan sa hiling ng mga bisita, masayang buhay mag-asawa at kapayapaan sa mundo. Nag-a-adjust na raw ang TVB second big placers na sina Hit Hornales at Crisel Mejes sa kanilang pagbabalik sa outside world. Overwhelmed daw sila sa mga nakukuhang atensyon, pero masaya raw sila sa suporta ng fans. Wala rin daw break para sa dalawa dahil gusto na nilang magtrabaho. Very cutesy naman si Hit at kapuso big placer Caprice Cayetano sa kanilang dance challenge together. Ayon kay Hit, malinaw sa kanya ang friendship nila ni Caprice. Natutuwa rin daw siya na napapanood na ang Cap Hit edits. Nakakatuwa po siya kasi napapasaya din po namin yung ibang mga housemates sa loob po. And ayun, I'm open naman po with anyone po din for work. So I'm open naman po for anyone. And ayun, natutuwa lang po ako tuwing nakikita po yung mga ganung posts or mga ganung comments po sa amin. Salamat sa inyong pagsaksi sa ngalan ni Pia Arcangel. Ako po si Marisol Abduraman para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.